Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Malapit na ang holiday season. Excited ka na ba mag-shopping, mamili? Noche Buena at magregalo. Pero teka. Alam mo, kailangan natin pera at para sana hindi tayo kailangan mangutang. Sa video na ito, pag-usapan natin ang best tips para maghanda na hindi magastos. Hi there, this is Chinky Tan, yung pambansang wealth coach. So, para tayo po ay hindi mabutas ang bulsa ngayong holiday season, una, mag-set po tayo ng realistic budget para sa buong holiday season. O, gaano katagal yan? Siguro 2 buwan tayo magpasko o 3 buwan. Di ba? Alamin mo kung magkano talaga ang kaya. Oo, hindi yung gusto mong gastusin. Hindi yung saan mo gusto kumain, saan mo kayang kumain. Hindi yung saan mo gusto magbakasyon, saan mo kayang magbakasyon. That's number 1. Pangalawa, mas maganda na mag-impok na tayo na mas maaga. Di ba? Alam naman natin di ba? Parang Christmas, di ba? December. Dapat January pa lang, nag-iimpok na tayo para sa December. Parang ano lang yan, di ba? Yung may nabuntis, di ba? Yung misis, di ba? 9 months. Maganda na po tayo. Hindi lang tayo bigla na sabihin minsan, boss, pautang naman. Bakit? May emergency. Anong emergency? Manganganak na kasi misis ko. Ha? Kailan ba nabuntis ang misis mo? Kahapon? Number 3, avoid using credit cards. Oo, na walang pondo for holiday spending or shopping yan. Ito ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit maraming taong nagkakautang. Sino sa inyo mga guilty? At kung hindi nyo kayang bayaran agad, huwag nyo munang bilhin. Please, parang awa nyo na. Mas maganda na gamitin mo yung cash. Cash mo na lang. Oo, di ba? Pang-4 po, gumawa kayo ng list. Make a gift list. Oh, you gotta check it twice. We're gonna find out who's naughty or nice. Hindi, stick to the budget. Kunyari, ang kaya mo lang ay, let's say, 10,000 pesos. At pagbibigyan mo ay 30. So, 10,000 divided by 30. Ang budget po nila ay 300 pesos each. So, yan lang po ang pwede nyong ibigay. Oo, para hindi kayo mag-over. At syempre naman, kung wala talagang budget, pwede ka naman magawa ng DIY. Diba? Yung mga simpleng thoughtful gift ideas lang po. Like homemade treats, personalized item, diba? Or pwede mag-group gift na lang to the family. Diba? Of Kapinpin. To the family. Diba? Para buo na. And last but not the least, syempre naman, diba? Abangan natin yung mga sale, mga 11-11, 12-12. Pero maging maingat din, huwag bibili na hindi kasama sa gift list nyo. Budget lang para sa sale, para sa Christmas gift. Tatandaan, ang goal ay makatipid. Hindi po ubusin ang ating 13th month pay. Ang Pasko po ay panahon ng pagmamahalan at pagbibigayan. Hindi panahon ng kautangan. Kaya magplano po tayo mabuti at maayos para hindi masira ang ating budget. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Miyerkules. Vice President Sara Duterte handa raw makipagtulungan sa mga otoridad na nag-iimbestiga tungkol sa umano'y banta niya sa first couple at kay House Speaker Martin Romualdez. Pero heto raw ang masasabi niya. Pakicheck, may sinabi ba akong assassin doon? Wala. Kasunod niyan, tinapyas ang budget ng Office of the President o Vice President. Lusot na sa Senado. Sa huling pagdinig ng Senado tungkol sa POGO web map ng mga mastermind umano kung saan nasa tuktok si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ipinresinta ni Senator Risa Ontiveros. POGO hubs sa bansa, pabrika rin umano ng fake news. Sa Mindanao, kaliwat ka ng pagpaslang sa mga election officer, pinaiimbestigahan na ng COMELEC. At mga aabangan sa Kapatid Network sa 2025, ipinresinta na ilang OG shows. Magbabalik. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz sinahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas!
Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Tuloy-tuloy pa rin ang paghahanda ng COMELEC para sa paparating na eleksyon. Yan ay kahit pa may ilang election officers sa Mindanao ang walang awang pinatay. Para sa update, magbabalita live mula sa Laguna, si Mon Gualvez. Mon? Cheryl, tama ka, no? Tuloy-tuloy yung ginagawang paghahanda at nasa schedule naman daw ang COMELEC para sa paparating na 2025 midterm elections. Katunayan, dumating na ang mahigit 100,000 automated counting machines o ACM na kumpleto na yan dito sa Biñan, Laguna. Pero kasabay ng mga naturang paghahanda, ilang mga election officers nga ang napatay sa Mindanao. Sa dami ng balang tumago sa sasakyang ito sa Salvador, Lanao del Norte nitong Lunes, kitang-kita na siniguro talaga ng mga salarin na hindi na maubuhay pa ang election officer ng Bayan ng Nunungan na si Mark Orlando Vallecer II. Bago ito, napatay din nung Sabado ang assistant election officer ng Isulan Sultan Kudarat na si John Nico Alan Pandoy. Base sa investigasyon, sakay ng motorsiklo ang sospek na hanggang ngayon ay hindi patukoy kung sino. Ang mga pamamaril sangkot ang mga opisyal ng COMELEC, mariing kinukundina ng ahensya at pinatututukan sa pulisya na matugis kaagad ang mga responsable sa krimen. Hindi po kami titigil dito hanggat hindi namin nakukuha ang hustisya. Kung ito, pababayaan at makakalimutan na lang ng lahat na naman, lalo na lang may magkakaroon ng takot ang mga kababayan natin. Hindi pa man panahon ng pangangampanya, malinaw daw na may kinalaman sa halalan ng pananambang. Yung gumagawa ng ganyan, duwag, tatakbo-takbo ka, di dapat yung kalaban mo ang inyong hinaharap, wag kami. Pero at the same time, hindi kinakailangan may culture of violence sa panahon ng halalan. Kinakailangan ipatunayan natin na kahit halalan yan, fair competition lang. Bakit pagka pumatay ka, mananalo ka? Hindi naman daw magpapadala sa anumang pananakot ang COMELEC. Dahil sa mga insidente ng karahasan, pinalilipat na sa ibang assignment o lugar ang lahat ng mga election officers at iba pang opisyal ng COMELEC na may mga kamag-anak na tumatakbo, pati na rin yung mga nakakatanggap ng death threat o banta sa kanilang buhay. Nananawagan din ng COMELEC na repasuin ng loophole sa batas na maituring na kaagad bilang kandidato ang sino mang tatakbo pagkahain pala ng kandidatura. Sa ngayon kasi, magkakaroon pala ng jurisdiction ng COMELEC sa mga kandidato oras sa magsimula ang campaign period. Ibig sabihin nun, para kaming pwede na lang kaming patayin anytime. Wala kaming pwedeng ilagay sa COMELEC control. Wala kaming pwedeng ideklara under areas of concern sapagkat wala ka pa kaming kapangyarihan. Sa Enero pa, nakatakda magpatupad ng gun ban para sa darating na halalan. Hindi po kami titigil dito. Cheryl, umaasa ang COMELEC na magkakaroon kaagad ng resulta yung ginagawang investigasyon ng PNP hinggil sa mga napatay na election officers at hindi lang basta resulta kundi may mapanagot at talagang may mahuling mga sospek o mga nasa likod ng naturang pananambang. Samantala dito nga sa Biñan, Laguna, kasabay ng pag-deliver ng last batch ng mga automated counting machines nagpadala na ng nasa 2,000 ACM sa iba't ibang panig ng bansa para naman sa gagawing election drive or voter education drive ng ahensya para nga sa darating na midterm elections. Kasabay din naman ito or kasunod naman ito, isasalang na sa International Certification Assessment itong mga hardware at software ng ating gagawing eleksyon plus yung kumbaga election sa ibang bansa. At the same time, yung transmission ng mga boto ay sasalang din sa international certification. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Pasado na sa Senado ang 6.352 trillion pesos na proposed budget para sa 2025. Kasama sa inaprubahang pondo ang 733 million pesos na budget ng Office of the Vice President sa susunod na taon na kaparehong bersyon sa tinapyasang pondo ng Kamara. Ang pag-aproba ng Senado sa proposed budget ay kasunod ng pag-certify as urgent dito ni Pangulong Bongbong Marcos. Sunod na paplantsahin ang final version na aayusin ng bicameral committee na uupuan pareho ng mga senador at kongresista. Dito na raw pwedeng ihirit kung may mga nais pang ipadagdag sa budget ng OVP.
Handang humarap si Vice President Sara Duterte sa NBI matapos siyang ipasabpina dahil sa umano'y pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang supporters naman ng pamilya Duterte patuloy na nagkakampo sa EDSA Shrine. Magbabalita si Marian Enriquez. Sa labas na ng EDSA Shrine, nagpalipas ng magdamag ang dose-dosenang taga-suporta ni Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kanya-kanya silang latag ng karton bilang higaan. May iba namang namimigay ng pagkain at inumin. Nang magsara ang simbahan Martes ng gabi, nagkantahan na at nagsagawa ng programang iba't ibang grupo. Voluntaryo raw silang nagpunta rito. As supporter, hindi na yes. Kasi Duterte talaga ako. Tiyempong isinagawang protesta kasabay ng pagpunta ng National Bureau of Investigation sa opisina ni VP Sara para hainan ng subpina. Kaugnay ito ng kanyang pahayag na kapag siya ay namatay, ay inihabili na niyang ipapatay niya rin si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ito ang pagpapatunay na meron tayong due process. Bibigyan natin ng pagkakataon ang ating Vice President na maibigay ang kanyang side on the controversy. Handa naman daw ang bise na humarap sa NBI pero giit niya na bigyan lang ng ibang konteksto ang kanyang pahayag. Pakicheck, may sinabi ba akong assassin doon? Wala. Common sense should be enough for us to understand and accept that a supposed conditional act of revenge does not constitute to an active threat. This is a plan without a flesh. Sa gitna ng issue, nanindigan si VP Sara na hindi na makikipag-ayos sa dating ka-unity na si PBBM. Hindi ako tao na nagpapaareglo. Tsaka hindi ako tao na nabibili ng pera. Ang Armed Forces of the Philippines naman tiniyak na tuloy sila sa trabaho sa gitna ng tumitinding bangayan sa politika. Noong Lunes lang din kasi ay nagpahapyaw si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga sundalo at pulis kung hanggang kailan susuportahan ang aniyay isang durugistang presidente. Sagot naman ng AFP. The Armed Forces of the Philippines is a non-partisan organization. We respectfully request that we are shunned away from political issues. At this point, sir, there is no need for loyalty checks. Ang Chief of Staff naman ni VP Sara na si Zulaika Lopez na nakakonfine sa Veterans Memorial Medical Center, plano raw na questionin sa korte ang extension ng contempt sa kanya ng Kamara. Ang sabi niya, she'll take legal steps because yung nanay niya is used to work for the courts in Davao City. So merong alam sa batas. In court cases, yung mother ni Yusek Lopez. So yun din ang sabi ng mama niya. We want to take this to the courts. Para naman sa isang mambabatas, maaring maharap sa technical malversation o plunder si VP Sara dahil sa questionabling paggastos sa confidential fund ng kanyang opisina. Gayon din ang Special Disbursing Officers at Security Officers ng OVP at DepEd. Even if assuming po na yung pondo na dinaan para sa confidential funds ay ginamit for public use pa rin, let's say, for example. Pero dahil hindi sumunod sa strict procedures, I believe this is technical malversation. But worse, if this was taken for personal gain, if this proven fictitious at erroneous yung ARs to justify the taking of this amount, that could be malversation proper or worse, plunder. Kasi lampas na po ito sa 50 million. Para sa 1PH, Marian Enriquez, News 5. Pinagtawanan lang ni Vice President Sara Duterte ang sabpina kaugnay ng pagbabanta niya sa buhay ng Pangulo ayon kay Senador Bato de la Rosa. Muli niling iginigiit ang conditional threat kung saan gaganti lang daw ang bise kapag may nangyari sa kanya. Para pag-usapan yan, makakausap natin si NBI Director Jaime Santiago. Magandang tanghali po sa inyo, Director. Salamat po sa oras. Hi, good afternoon Cheryl at sa mga nakikinig sa atin. Director Santiago, hingin po muna namin yung inyong ang reaksyon dito po sa sinabi ni Senator Bato de la Rosa na pinagtawanan lamang daw po ni Vice President Sara Duterte yung inihaing sabpina. Yung reaksyon nila, hindi naman natin makokontrol yun, ma'am. But sa ibang mga pahayag naman ng ating Vice President, sinabi niya naman na sasagot siya sa aming mga katanungan. It looks like makikipag-cooperate naman siya sa amin.
May mga paglilinaw po ang kampo at mismong si VP Sara dito sa mga una niyang naging pahayag. Una po, wala naman daw siyang sinabing assassin. Ano po ang sagot niyo rito? Hindi po kailangan na yung particular word ay gamitin. Pero ang sinabi niya, may inutusan na siya na patayin si Presidente, ang First Lady at ang Speaker kapag siya ay napatay or siya ay namatay. So there is already an active threat sa laban sa buhay ng ating Pangulo. Lalo pa yung mga kataga na yun ay nanggaling sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating pamahalaan. At very influential, very powerful woman, si VP Sara. Kaya we are not taking it lightly. Serious matter po ito. Director, sinabi rin po ng bise na ang conditional act of revenge ay makukonsidera na plan without flesh. Ano po ang inyong opinion sa paliwanag na ito? Alam niyo po, yung for example, hindi ko sinasabi na papaila namin siya ng grave threat, ano? Pero isa sa element ng grave threat, yung threat ay ibinigay under a condition. So, ayun na nga, pumasok na yun, may kondisyon. Pagka namatay siya, papatayin si Presidente, si First Lady at si Speaker. Isa na po yun na element ng crime na grave threat. Ngayon pong formal nang naihain ng subpoena kay VP Sara, ano po ang aasahan na maging sunod po na hakbang? Ayun po, antayin natin ng Biyernes, alas 9 ng umaga, dapat pumunta si Pangalawang Pangulo, VP Sara, sa aming tanggapan at maibigay niya yung side niya, yung justification niya, whatever reason, bakit nasabi niya yung mga bagay na yun. At kasama na sa aming iimbestigahan yung sinasabi niya na may threat sa kanyang buhay. Lahat po yan, i-consider namin. We will be impartial. Bibigyan namin po siya ng lahat ng kanyang karapatan, due process, pantay-pantay po para makita ng sambayan ng Pilipino na ang NBI ay walang kinikilingan. Aayusin po natin ito lahat ayon sa tamang pag-iimbestiga. Director Santiago, kailangan po bang personal? Talagang siya po mismo ang pumunta or maaari pong represented ng legal niya at magpadala na lamang po ng signed na salaysay? Dapat po siya ang pagpunta mismo, pero siguro po kung inano niya na magbigay na lang ng sinumpaang salaysay, okay lang po. We will proceed with our investigation. Yun po, isasubmit naman po namin yan ng findings namin, isasubmit namin sa prosecutor's office. At ang prosecutor's office ang magtitimbang kung may prima facie evidence na that will sustain na conviction. Sila po ang bahala, ang prosecution office. Papile po yan kung meron man, ganun po mangyayari. Paano po kung wala pong VP Sara na dumating or kahit man lang salaysay po niya on Friday? The same thing, we will proceed with our report. Recommendation, isasubmit po namin sa prosecution office ng DOJ. Bukod po sa Facebook Live video ni VP Sara kung saan siya nagbanta sa buhay nga po ng Pangulo, ni First Lady at ni House Speaker, ano pa po ang hawak na ebidensya ng NBI? May lead na ho ba kayo doon sa sinasabing hired killer na kinausap daw po ni VP Sara? Yan po, namin iniimbestigahan yan. Nagtatry kami kung paano namin ma-identify kung sino man yung nakausap ni VP Sara. Sa tingin nyo nga po ba ay meron nga po talaga or posibleng nasabi lang po niya yun? Hindi po natin sa ngayon, hanggat hindi kami nakakausap, hindi niya na ilalahad yung kanyang panig. Kung sakali man, Director Santiago, na nabanggit lang nga niya yun, nasabi lang niya yun, gaano po ito makakaapekto sa kaso?
kumbaga, hindi naman pala totoo na meron siyang kinausap talaga na killer? Ay, yan po ay matter of defense. Matter of defense po yan na kami titimbangin po namin lahat ng mga pahiwatig niya, yung mga sinabi niya. Klaruhin po rin natin, Director Santiago, regardless, no, totoo man yung mga sinabi niya or hindi doon sa video, pero the fact na sinabi niya pa rin, meron pa rin pong basihan para kasuhan siya. Tama po yan. Tama po yan. Okay. Isingit na rin po namin dito po sa yung sinasabing posible ding banta sa buhay ni VP Sara. Meron po ba kayong nakikitang ganoon? Una po, wala naman formal complaint na isinampa sa amin si VP Sara regarding that matter. Wala din naman tao na nagsasalita na papatayin siya. Unlike na yung ginawa niya na siya mismo nagsalita na ipapapatay niya si Presidente, ay meron po tayong suspect agad. Meron tayong ika nga ni Yusek Andres ay self-confessed mastermind. Isingit na rin po namin, Director Santiago, yung ulat na nakalabas na ho ng bansa, si former presidential spokesperson Harry Roque. May nakuha na po ba kayong konfirmasyon on this? Sa konfirmasyon ng Bureau of Immigration, wala silang record na si Harry Roque ay nakalabas na. Okay, pero ano po ang aksyon ng NBI sakaling makumpirma na nakalabas na nga ng bansa si Attorney Roque na na-cite po in contempt ng House Quadcom noong Setyembre? Ay kung sakali man ay makikipag-ugnayan kami kung saan man bansa siya naroon at para maibalik sa atin katulad po ng ginawa namin kay Alice Guo. Ayun po. Alright. Marami pong salamat for making time, NBI Director Jaime Santiago. Magandang hapon po. Dissenting libing. Yan ang panawagan ng mga kaanak ng isang estudyante sa Aklan na nasawi matapos mamaga ang utak. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Pumanaw ang isang estudyante sa Kalibo, Aklan matapos magkaroon ng impeksyon at pamamaga ng utak. Maraming pangarap sa buhay ang 19 anyos na si Justine Melgarejo. Kabilang dyan ang makapagtapos ng pag-aaral at maiangat sa buhay ang kanyang mga magulang. Pero sa isang iglap, naglaho lahat. Nitong Oktubre umuwi si Justine mula eskwelahan na masakit ang ulo, nanghihina at nahihilo. Una-una po, dinala po nila sa public hospital. Kaso po, tinanggihan po ng hospital ng public. Puno po kasi parang wala nang bakante. Kaya po, simple po, bilang ina, gusto niyang maano po yung buhay ng anak niya, dinala na lang po niya sa private. 18 araw sa ICU si Justine at pinapainom lang daw ng antibiotics. Hindi na rin siya makausap ng maayos at wala na sa sarili. Tinapat ang pamilya na kinakailangang operahan si Justine para tanggalin ang tubig sa utak nito. Wala kasi kami pera, ma'am. Inigipit kami. Nahanapan kami ng 20,000 na cash na pang down payment. Wala naman kami ako dahil naubos na po yung bawat bigay kong tulong sa amin. Binibili namin gamot sa anak. Hanggang nitong November 23, tuluyan ang bumigay ang katawan ni Justine. Ang problema ng pamilya, 1.3 million pesos ang bill sa ospital at 29,000 pesos naman ang kabaong. Pumunta po kami, nakiusap kung maaari po na kahit yung death certificate lang po yung makuha namin, ayaw naman po ibigay hanggat di po kami maka-down payment sa babayaran po namin sa doktor. Kasi po hindi naman po namin maililibing yung pinsan namin kung wala po yung death certificate. Kung saan-saan na lumapit ang magulang ni Justine, nanawagan sa radyo, humingi ng tulong sa munisipyo, pero 2,500 pesos lang daw ang natanggap nila. Sana tulungan niyo po ako sa aking problema nito. Hindi namin makaya na may magasiang kung ano ang gagawin namin. Ang mahal namin, pero hindi namin nasalba, hindi nasalba yung anak ko. Yung puman. Mobile Journal Yeda Pascual po, hatid ang muka ng balita.
Susunod, ika-12 pagdinig sa war on drugs ng Administrasyong Duterte umarangkada na. Ugnayan ng POGO sa illegal drugs tatalakayin. Mga pangalang dawit sa iligal na POGO sa bansa ipinresinta sa huling pagdinig ng Senado tungkol dyan. At PNP Pasay kinumpirma ang pag-aresto sa isang aktres ng dahil umano sa negosyo. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Umarangkada na ngayong araw ang ika-12 pagdinig ng House Quad Committee kaugnay sa war on drugs. Bukod sa investigasyon sa extrajudicial killing noong drug war, inaasahang tatalakayin din sa pagdinig sa Kamara ang koneksyon ng mga POGO sa illegal drug trade. Di gaya sa huling hearing noong November 13, hindi na dadalo ngayon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matatanda ang inako niya sa nakaraang hearing ng Quadcom ang responsibilidad sa mga nasawi sa drug war at kinumpirma rin niya na nagbibigay siya ng reward. Hinapos na ng Senado ang pagdinig nito kaugnay sa krimen sa banta na dulot ng mga POGO. Lumalabas na hindi lang ito nagamit sa scam, kundi maging sa pang-eespiya at pagpapakalat ng fake news. Magbabalita si Mayan Los Baños. Ipinresinta ni Senadora Risa Hontiveros ang web map na ito sa huling hearing ng Senate Committee on Women and Children tungkol sa POGO operations. Idinetalye rito ang mga nakinabang umano sa iligal na operasyon ng POGO sa bansa. Nasa pinakaitaas si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nasa ibaba niya si dating Presidential Economic Advisor Michael Yang at isang Lin Wei-Xiong. Habang makikita rin sa itaas ang isang Ma Dongli na konektado sa self-confessed Chinese spy na si Xie Zhijiang na iniuugnay naman kay dating Mambantarlak Mayor Alice Go. Ayon kay Hontiveros, ginamit ng mga personalidad na ito ang POGO para sa personal nilang interes. No, this is not a witch hunt. Hindi po ito tokhang. Yung nakasanayang nyong gawi, huwag nyong ibintang dito. Hindi naman nakadalo si Alice Go sa pagdinig ng Senado kaugnay sa POGO ngayong araw. Hindi kasi siya pinayagan ng Regional Trial Court Branch 167 dahil may kasabay siyang pagdinig sa korte kaugnay sa kasong qualified trafficking laban sa kanya. Pero si Senadora Hontiveros may mensahe para kay Go. I leave your fate, Ms. Go, up to the courts. And I look forward to the day you face justice. Giit pa ng Senadora, walang dinala ang POGO sa bansa kundi bangungot, lalo't naabuso ang mga procedure sa birth certificate, immigration, passport at visa applications. A web of people who used POGOs for their own selfish interests, their own personal gain, all at the expense of the Filipino people. Walang dinala dito ang mga POGO kundi bangungot, including large-scale scamming, corruption, kidnapping, torture, prostitution, and human trafficking. Lumabas din sa pagdinig na nagagamit ang ilang POGO hub para magpalaganap ng maling impormasyon. Nagimbal din ako sa impormasyon. Mukhang hindi lang sugal, scamming at trafficking ang pakay ng mga compound na ito, kundi fake news din. Sinigundahan ito ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Lalo't may na-monitor daw silang Chinese influence operations sa tinatawag nilang Malign Influence and Foreign Interference Operations o MIFI. Hindi lang sa Cagayan Economic Zone kundi sa lahat ng 17 na rehiyon sa bansa. We cannot discount the possibility that these POGO hubs are also operating as dual-use entities. Parang SIM card Yes, Madam Chair, because if you look at it, kung pwede ka pong mang-scam, diretso po doon sa mga individual subscribers, pwede ka rin pong mag-push ng misinformation and other information via SMS. Para sa 1PH, Mayan Los Baños, News 5. Personal na naghain si Presidential Advisor on Poverty Alleviation Larry Gadon sa Korte Suprema ng disbarment complaint laban kay Vice President Sara Duterte.
Kasunod ito ng naging pahayag at pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay niyan, makakausap natin si Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Larry Gadon. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali, Cheryl, at magandang tanghali sa lahat ng mga sumubaybay ng iyong programa. Salamat po sa oras. Sir, ito po bang aksyon ninyo na mag-file nga po nitong disbarment complaint laban kay VP Sara ay personal po ninyong desisyon? Yes, personal na desisyon ko yan. At actually, ako naman ay pinigilan din ni Presidente. Kaya lang, ginagalang naman niya yung aking personal na desisyon. Kasi, Cheryl, this has nothing to do with the administration naman eh. This is a personal matter for me eh. Opo. So, kung pinigilan po kayo ng Pangulo, talagang nagpaalam muna po kay personal nyo siyang kinausap about this? Hindi personal. Sa ano lang, sa text messages lang. Opo. Pero hindi, nung sinabi ko yan, hindi ako nagpapaalam. Hindi ako nagpaalam. Hindi ako kailangan kumuha ng approval or disapproval. And dahil this is nothing to do with the administration eh. So, sa paanong paraan po kayo, did you say po, pinigilan po kayo sana? Sinabi lang na hindi naman kailangan. Ayun. Yun po yung kanyang exact words. Hindi kailangan. Oo, pero hindi yan na personal na na sa messages lang yan. Opo, alright. Kumpiyansa ho ba kayo na papanigan ang Korte Suprema ang ilihain ninyong disbarment complaint sa Vice Presidente? Well, that remains to be seen because dati na may disbarment case si VP Sara nung sinuntok niya, pinagsusuntok niya yung sheriff ng Court of Regional Trial Court of Davao. Pero hindi man lang kumilos ang Supreme Court. That was several years ago pa when she was the mayor of Davao City. So ito, titignan na natin ngayon kung paano kikilos dito ang Supreme Court. Dahil na ang pinagtataka ko dito, sabi ko nga, kung kaya akong i-disbar ng Supreme Court over a groundless and baseless issue, di dapat ito kay Sara Duterte. Ito talagang dapat i-disbar sapagkat on live yung kanyang press con via Zoom na sinabi niya, pinagmumura niya si Presidente BBM, si First Lady Liza Araneta Marcos at si Speaker Martin Romualdez at pinagbantaan pa niya na kanyang ipapapatay. So, kung sa ganyan, hindi kumilos ang Supreme Court, ibig sabihin nito, talagang pinapatunayan nila na anti-Marcos sila. Maliban po kay Pangulong BBM na inyo pong, sabi nyo nga, through text messages, ay kayo rin ho ba ay nagsabi kay First Lady Liza Araneta Marcos at maging kay House Speaker na dito po sa inyong hakbang na ito? Hindi. Alam mo, we are all matured persons, no? These personal matters do not need an approval or disapproval of anybody. Opo. Sabi nyo nga po. Ako mismo, I am my own man. Why would I get an approval from them? No, sabi nyo nga po. This is a personal matter. Opo, sabi nyo wala namang kinalaman to sa administrasyon eh. Hindi, kinlaro nyo po yun na hindi po kayo nagpaalam kay PBBM, nagsabi lamang po kayo. Pinaalam nyo rin po ba, pinaabot nyo rin po ba itong aksyon na ito kay House Speaker at maging kay First Lady? Hindi. Hindi naman kailangan. Opo. Oo, hindi kailangan. I do not need their approval. Oo. Sir, kilala po kayong sumuporta, di ba, kay Vice President Sara Duterte. Kaya marami po ang nagulat sa naging hakbang ninyo. Bakit ninyo rin nasabi na nagsisisi kayo na sinuportahan nyo po si VP Sara? Kasi hindi ko akalain na ganyan pala ang kanyang mga gagawin. Unang-una, itong nangyayari sa kanya dyan sa House of Representatives.
sinisisi niya kay Pangulong Bongbong Marcos yung mga inaabot niya ngayon dyan sa House, sa Quadcom. Tanungin ba natin ang sarili niya? O kaya tanungin niya sarili niya, bakit ba nagkaganyan yan? Sino ba ang humingi ng more than 2 billion na confidential na funds ng OVP na merong nakapaloob na napakalaki, daang milyon na confidential funds? So ngayon, nung tinanong siya at hindi niya maipaliwanag, at nung naitanong din kung ano ang nangyari sa mga confidential funds dati, hindi rin niya maipaliwanag. Ito nga, latest, meron ng Mary Grace Beatos, 25 million in one disbursement. Lumalabas, ghost name pala yung Mary Grace Beatos. So, yung mga inaabot niyang problema ngayon dyan sa House, bakit niya sinisisi kay Pangulong BBM? Sino ba may kagagawan yan? Bakit niya sinisisi sa ibang tao? O kagaya ng Fernando Tempura na naka-receive din ng milyon-milyon na na disbursement doon sa kanyang confidential fund. Bakit niya isisisi sa iba yan? Sino ba may kagagawan yan? Sir, ngayon pong nakapaghain na po kayo sa Korte Suprema nito pong disbarment complaint. Ano po ang ano po ang nakikita nyo, gaano katagal ito tatakbo? Dapat yan, mabilisan lang yan. Sapagkat kung ang Supreme Court, nung naka-receive lang sila ng letter coming from an anonymous complaint laban sa akin, agad-agad akong sinuspinde. In fact, pinadyaryo agad nila without my knowledge. Nung ito rin niya disbarment, basta na lang nila inilabas na without asking for my explanation. At walang due process. Basta na lang nila ginawa against me. Dahil kasi pro-Marcos ako. Ngayon, dapat, kinabukasan, dapat i-disbar na agad nila si Sara. Kung gano'n sila kabilis kumilos laban kay Larry Gadon, dapat gano'n din kay Sara Duterte. Marami pong salamat, Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Larry Gadon. Magandang hapon po. Naging produktibo or productive ang isang araw na working visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa United Arab Emirates. Nakipagpulong si PBBM kay UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Dito napag-usapan ng dalawang lider ang pagpapatibay pa ng relasyon ng Pilipinas at UAE. Nagpasalamat naman si Pangulong Marcos sa tulong ng UAE sa bansa, partikular na noong sinalanta tayo ng magkakasunod na bagyo. Gayon din sa pag-turnover sa mga naarestong sex trafficker sa mga otoridad ng Pilipinas at pagsuporta at training ng Philippine National Police. Kasabay nito, pinasalamatan din ni UAE ruler Al Nahyan ang malaking kontribusyon ng mga Pinoy community sa Emirati Society. Inilarawan pa niya ang mga Pinoy bilang civil at gentle. Sa ngayon, may higit 700,000 Pinoy na naninirahan sa UAE. Mag-aalas 9 ng umaga kanina, nakauwi na sa bansa si PBBM. Magandang tanghali mga kapatid. Wagi ang pamangkin ni Olympic gold medalist Heidelin Diaz sa palarong pambansa sa Palawan. Yan ay matapos magkaginto si Renaldine Jimenez, pamangkin ni Heidelin sa Children's Girls 40 kg Division. Share niyo naman mga kapatid, yung time na naging proud ka sa kamag-anak mo. Samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Sa kabila ng lahat ay pamilya po sila. Hindi nga po pinapabayaan yung pamilya namin, lalo na yung mga kapatid nila. Walang sawang tumutulong sa pamilya namin pag maraming mga problema dumarating. Nurse siya, gagraduate siya ngayon, kaso sa Bacolod. Siyempre, makakatapos na siya. Pag nakatapos siya, di makakatulong siya sa mga nakababata niyang kapatid, sa magulang niya. Naging proud po ako sa kapatid ko po, sumunod po sa akin. Lawyer po siya ngayon, pag-graduate na po siya dito sa JRU. Nakaka-proud lang kasi kahit ganun yung negosyo ng magulang ko, nagtitinda lang ng mga gulay, tapos yung tatay ko tumutulong lang sa magulang ko. Nakaka-proud kasi mas pinipili nila mag-aral. May pangarap sila sa buhay. Sa pamangkin ko po kasi working student po siya. Tapos
nag-ano po siya para sa sarili niya. Lagi pa akong proud sa kanya araw-araw kasi pinapakita po talaga niya na kaya niya. Ako ang inyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Matapos ang PBA Finals, PBA Esports Finals naman ang inabangan. Kampiyon dito ang Magnolia Hotshots. Magbabalita si Ian Suyu. Matapos ang isang buwang tapatan, Grand Finals na ng PBA Esports Bakbakan. Nagtapat sa finals ang mga pambato ng Magnolia Hotshots at Rain or Shine Elasto Painters sa Best of 3 Finals kahapon. Maagang nakuha ng Magnolia ang lamang sa Game 1 ng serye. Ang Elasto Painters naman, tinambakan agad ang kalaban pagdating ng Game 2. Pero ang Hotshots, nagawang makabawi para maiuwi ang kampyonato. Nag-uwi ang Hotshots ng 250,000 pesos na grand prize. Hindi naman makapaniwala ang most valuable player na si Dex na nakamit nila ang kampyonato. Sama-sama po kami maglaro, tas disiplina, tas yung work ethic din po namin na as a team, tas ginagalingan lang po namin. Play for timing talaga yung namin din. Parang gagalingan lang talaga namin sa clash kasi malakas talaga yung hero nila. So kailangan namin utakan yung kalaban. Second placer naman ang Rain or Shine habang bronze medalist ang Northport Batang Pier. Pati PBA players excited sa panonood ng Grand Finals. Feel ko ngayon sobrang saya and first time ko nanood ng live. So ayun, nakaka-excite. Ito na ang ikalawang season ng esports tournament ng PBA at plano pang palawigin ang mga esports game na lalaruin sa next season sa susunod na taon. For next year, we're looking after Valorant, Mobile Legends, and then the last one will be a surprise for everyone. Para sa 1PH, Ian Suyu, News 5. Nananawagan ng tulong ang pamilya ng isang sanggol na may hydrocephalus sa Davao. Nangangailangan na raw kasi ang pasyente ng operasyon. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Ipinanganak na may hydrocephalus o malaki ang ulo ng isang sanggol sa Mati City. Ang ina ng bata, nagbabaka sakaling sila ay matulungan. Tatlong buwan na ang nakararaan matapos isilang ni Lady Minoya ang kanyang ikatlong anak na si Baby Noah. Ang inakala niyang normal delivery ay mahapa-cesarean pala. Nung walang buwan pa lang ang tiyan ko, nagpa-ultrasound na ako at nakitaan doon na ang ulo ng bata ay maraming tubig. Hindi pa sinabi sa akin ng doktor na hydrocephalus talaga. Doon ko na nalaman nung ipinanganak ko na siya. Nasa ospital pa lang, nirefer na siya ng doktor sa ibang ospital sa Tagum City. Doon kompleto raw ang kagamitan para ma-CT scan at MRI muna ang sanggol bago operahan. Hindi ako agad nagpalipat dahil cesarean nga ako, walang mag-a-assist dun sa bata. Para sa akin, masakit na makita yung anak ko na ganyan yung sitwasyon niya. Habang tumatagal, napansin namin na malaki ang ulo niya. Sa kabila ng sitwasyon ng anak, kwento ni Leia, masigla naman nito at malakas dumede. Pero bilang ina, gusto niyang agapan na mapagamot ang anak habang hindi pa huli ang lahat. Sa ngayon, mahirap kami sa buhay. Wala akong trabaho. Isa akong single mom. Walang halos sumusuporta sa akin. Kung meron man, kapatid ko, tiyahin ko. Pero syempre, hirap din sila sa buhay. May kanya-kanya din silang pamilya. Mga mom and sir, sana matulungan niyo ako para sa anak ko na may hydrocephalus. Kahit konting tulong lang. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.
May mga nagsasalin na sa sign language na ng Filipino Gay Lingo. Bukas daw silang ituro ito sa deaf and mute community kahit hindi LGBTQ members. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, RR Tubise. Isa sa mga pinakamakukulay na lengguwahe ng mga Pinoy ay ang Gay Lingo. Pero alam nyo ba na ang deaf and mute ng LGBT ay meron ding sarili nilang lengguwahe? Charot! Carry bells, wititit, babush. Ito ang mga salitang madalas naririnig natin mula sa Filipino gay community. Pero, alam nyo ba na ang Filipino Sign Language ay may Becky version na rin? Ayon sa 38 years old, trans woman at deaf and mute na si Disney Aguila ng Pinoy Deaf Rainbow, ito raw ang kanilang paraan para makipag-usap sa isa't isa. So for FSL, meron kaming own natural signs dito sa Philippines. So very diverse siya. So parang dialect nga. So for example, sa province, sa Mindanao, sa Visayas, meron silang ibang signs. Na i-show nun yung identity nila as a Filipino and yung kung saan sila galing. So, ganun din sa mga queer or LGBT members, meron din kaming sariling identity. So, nakaka-come up din kami ng sarili naming signs na nag-show ng identity na yun. And yun nga yung Becky Sign Language. Para kay Disney, pinapakita raw ng Becky Sign Language ang pagiging bongga sa creativity ng sino mang miyembro ng Filipino deaf community na miyembro rin ng LGBT. Gaya na lang ng salitang maganda. Sa American Sign Language, ganito ang sign ng beautiful. Sa Filipino naman, ganito. At sa Becky Sign Language, mas bongga, kasama ang facial expressions at hand movements. Minsan, yung hearing, meron silang own way. So, word for word tayo mag-isip, diba? Pero yung iniisip natin na kada words may katumbas na senyas, pero hindi ganun sa deaf. Parang depende kung paano namin mako-communicate. Hindi siya word by word. Very visual talaga siya. Dati na raw mahirap ang pagiging miyembro ng LGBT community. Pero, may karagdagang hirap daw talaga para sa mga gaya niyang hindi nakakarinig at nakapagsasalita. So sa experience ko, access sa work, ang dami kong ina-applyan dati. Pero yun, nakaranas ako ng discrimination as a trans woman. Tapos some company hindi rin nag-a-accept ng deaf. So some naman, yung deaf, ina-accept. So pag nag-apply sila, okay lang. Pero mahirap naman, LGBT. So, dun naman nadi-discriminate. So, yun yung experience ko. Ang dami na nag-reject sa akin as a trans deaf. Sa ngayon, sinishare na ni Disney ang Becky Sign Language sa mga seminar at workshops. Meron ding mga nagpapaturo ng mga kapwa niya deaf na hindi miyembro ng LGBT community. Ano man ang iyong kasarian, may kapansanan man o wala, dapat lahat tayo ay matutong tanggapin ang bawat isa nang walang halong panghuhusga. Mobile journalist RR Tubise po, hatid ang muka ng balita. Mga kapatid, nandito tayo ngayon sa Makati dahil today is the day. Ito na ang unveiling ng ikalimang Pilipino na mapapasama nga sa prestihiyosong Madame Tussauds wax figure. At dito, syempre, dadalhin nila ito sa mga OFWs natin at mga turista natin sa Southeast Asian regions like sa Hong Kong. Meron ding Madame Tussauds sa Singapore. At ang tinutukoy nating superstar na bibigyan nga ng wax figure ngayon is si Ann Curtis. Alam mo kasi, Lukuyan, hindi pa nagsisimula yung programa, no? Pero kanina nakita ko na nga, it's a family affair. Nandito sila Jasmine Curtis, ang kanyang mom na si Carm Curtis Smith, pati ang mga direktor na sila Don Monteverde, JP Laksamana. Complete attendance at full force ng showbiz community para kay Ann. Bibigay ko sa inyo ang ating sit-down interview sa kanya bukas yan. Pero ang kailangan nyo malaman ngayon ay yung mga upcoming na programa ng TV5 sa 2025. Nagkaroon po ng trade launch kagabi sa North, sa Quezon City. At ito mga nangyari dyan. Watch this. This 2025. Mas pinasaya
At mas pinabongga mga palabas na aabangan sa TV5 for 2025. Sa trade launch sa Soler North, inanunsyo na ang pagbabalik ng ilang game shows tulad ng Masked Singer with host Billy Crawford. At OG Videoke singing show na Singgaling na magkakaroon pa ng Celebrity Edition. 3 programa naman na naghihintay kay Her Majesty sa kanyang comeback. Welcome back, Maha Salvador Nunez. Yan ang Emoji Nation, ang much-awaited TV5 Ultimate Dance Competition na Isayaw Mo at revenge drama na Athena. Pangungunahan naman ni Andres Mulak ang youth-oriented show na Glow Up. Si TV5 President and CEO Guidon Zabaliero, excited sa 2025 ng Kapatid Network. Mas maraming entertainment shows, so meron kaming mga bagong concepts that they can enjoy over both sa hapon tsaka sa prime time. Meron po kaming plano, ibabalik po namin ng Artista Academy so that we can start really looking for the next generation of kapatid stars. Kinumpirma naman ng Pasay City Police Office ang pag-aresto sa isang aktres sa paglabag sa Securities Regulation Code. Ayon sa Southern Police District, Sabado nang arestuhin nila 41 taong gulang na aktres at businesswoman na alias Erin. Dahil ito sa 14 counts ng paglabag sa Securities Regulation Code at hiwalay na kasong estafa at syndicated estafa. Aabot sa 1.7 million pesos ang kabuoang halaga ng piyansa para sa paglabag sa Securities Regulation Code. Naunang ibinahagi ni Quizmo sa host OG Diaz sa kanyang vlog sa YouTube ang pagkaaresto umano kay Neri Naig Miranda, ang asawa ni parokya ni Edgar Singer, Chito Miranda. Wala pang sagot si Neri sa issue. Alright, Cheryl, yan munang latest sa showbiz. Back to you guys dun sa studio. Thank you, MJ. Mga kapatid, 28 days na lang, Pasko na. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balitaang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.